Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magtataka naman itong si Zoe sa kanyang makita dito kay Lolo Pepe. Kaya naman nagalit itong si Zoe kung bakit nga daw ganyan ang ginawa nila kay Lolo Pepe. Kaya naman nag-react itong si Moira. Nakulang pa nga daw yun sa pagpapahirap nila dito kay Lolo Pepe. Kaya naman labis ang iyak dito at awa ang nararamdaman dito ni Zoe sa kanyang lolo. Agad niya itong niyakap at humingi nga ng tawad. Ngunit madadala nga ba itong si Zoe sa kanyang konsensya at mapalaya itong si Lolo Pepe. Samantalang, galit nga itong si Zoe dito kay Balaja dahil nga pinapahirapan nga ang kanyang lolo. At dahil dito ay maisipan naman dito ni Zoe na itakas na lamang ito dahil nga ay wala siyang tiwala dito sa pulis na inutusan ni Moira. Samantalang, doon naman sa East Ridge ay pinagbibintangan naman dito ni Carlos itong si Annalyn. Dahil nga daw ay nawawala ito at tumakas dahil nga sa pag-iimbestiga at pagdududa nila dito kay Annalyn. Kaya naman nag-react itong si Giselle at kung bakit nga daw ay kinakampihan dito ni Carlos itong si Zoe at bakit hindi niya kinakampihan ang anak ng kanyang asawa na si Annalyn. Kaya naman hindi makapagsalita itong si Carlos dahil nga mako-corner siya dito ni Giselle at magtataka naman itong si Giselle kung bakit ganun na lamang ang pakikitungo dito ni Carlos kay Zoe. Dito na ba nila unti-unting malalaman ang pagiging ama dito ni Carlos? Samantalang, doon naman sa bahay nila ni Lynette ay tagumpay naman na nakapasok itong sila Dax at ngunit ito namang si Regan at Harry ay agad na ibinibigay dito ni Lynette ang mga pagkain. Upang makuha nga nila dito ang pera ay agad naman sinabi dito ni Dax na hindi siya pwedeng magsalita dahil idadamay niya ang kanyang anak na si Annalyn kapag magsasalita siya at kapag isumbong sila sa mga pulis. Ngunit hindi naman kampante itong si Harry at Regan kaya masama ang kanilang kutob. Kaya naman naisip na lamang ng mga ito na dumiretso at isumbong agad sa mga pulis na meron ngang nalooban itong si Lynette. Ngunit hindi naman maniniwala itong si Carlos at dito na nga unti-unting lalabas ang pag-uugali ni Carlos na meron ito. At dahil dito ay ma-realize naman dito ni Lynette na mali ang lalaki ng kanyang pinakasalan. At tama nga itong si Giselle na baka lalabas ang tunay na ugali dito ni Carlos kapag kasal na silang dalawa. Kaya napapaisip lalo itong si Lynette kung tama ba kung itutuloy niya dito ang pakikisama kay Carlos o kaya naman ay mag-file na lamang siya ng annulment. Subalit ito namang si Annalyn ay agad naman sinagot itong si Carlos dahil sinabi dito ni Carlos na wala daw siyang ugnayan at koneksyon dito kay Zoe. Ngunit hindi naniniwala itong si Annalyn. Agad na isinasabi dito ni Annalyn kay Carlos na bakit ay tumatawag nga ito sa cellphone dito ni Zoe. Ano nga ba ang pakay nila? Hindi naman makapagsalita itong si Carlos. Dito na ba mabubuking nila ni Giselle at ni Annalyn na itong si Carlos ay talaga namang traidor at kampi ito ni Moira dahil nga meron siyang sikreto na kailangan daw niyang pangangalagaan. At dito na ba mabisto ni Annalyn? Kaya naman itong si RJ ay tahimik lamang na nakikinig sa kanilang dalawa. Kaya ito ang dapat nating aabangan ngayong hapon dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat sa inyong pakikinig.